Hello everyone, Paitayban po ang kaagapay nyo sa piggery business. So, pag-usapan natin ang mga iba't ibang klase ng sakit dito sa piggery. Lalo-lalo na po, isa dito, si Mycoplasma pneumonia. So, may nagtatanong dito sa atin regarding dito sa mga bagay na to. Actually, na-discuss ko na to before sa mga video natin. Pero ngayon, isa-isahin natin para mas malawak at makuha natin yung tamang proseso para tuldukan yung mga ganitong sakit. So, si Mycoplasma po, curable naman po yan. Makokontrol natin, may prevention tayo at may treatment sa mga ganyang uri ng sakit. Ngayon, maraming sakop po yan maraming sakop si Mycoplasma na complex na sakit. So, iwasan po natin na makapasok sa loob ng piggery natin. So, ano ba si Mycoplasma pneumonia? So, isa po siyang chronic o viral diseases sa mga alaga nating baboy. So, mabigat po siya, no? Mabigat, as in mabigat, lalo na kung mamamatayan ka. Yan ang magiging resulta, mortality. Lalo-lalo na kung hindi natin alam paano nga ba natin may iayos yung management natin to control all diseases dito sa piggery mo. So, bigyan natin ng pansin, hindi yung bara-bara lang tayo, lalo na sa paggagamot ho. Lalo na sa pagbibigay ng antibiotics. Siguraduhin yung maayos, nasanitize nyo ng maayos yung mga needles nyo, yung mga kagamitan nyo sa paggagamot. Dahil kailangan na kailangan sa ganitong industriya, yung malalaman mo ang bawat kaduluduluhan o kahit anong uri ng mikrobyo dito sa loob ng piggery mo, dapat alamin mo. Dahil ang bawat isang mikrobyo o parasite o pathogens ng species ng isang bakterya may ibibigay sa yung sakit. Ano po, ganyan yung inaral natin, winash out natin dito sa loob ng piggery. So, in many years, continuous tayo sa pag-produce ng alaga natin. Ganun po yung sistema na ginagawa ko dito para tuldukan. Huwag makapasok ang uri ng sakit. So, dahan-dahan lang po, hindi natin yan kailangan biglayin. Dahan-dahan, pag-aralan natin mabuti. Ngayon, ano ba si Mycoplasma pneumonia? So, ako po, madalas kong may naiikutan tayong piggery farmer. Madalas kong nakikitaan ng mga asymptomatic signs ng isang respiratory disorder o may mga tama sa baga yung alaga. Ano ho? So, ng isang araw, may binisita tayo. So, umaga pa lang nagtatamping na yung baboy, no? Sabi ko, may tama to. May tama sa baga. So, pag tinamaan po ang baga natin, ng mga baboy natin, may kasunod na infeksyon. Yun yung tinatawag natin secondary infection. Lalo na kung naging viral, secondary viral infection, mas mabigat na. Magiging complex yung sakit niya bukod sa pneumonia. So, ang katambalan ng pneumonia, mga infeksyon. Kasunod niyan, maaaring magkaroon ng mortality. So, iwasan natin na magkaroon ng mortality, lalo-lalo na in younger age. Or mas malaki na, mas lugi-lugi na tayo. So, ganun po ang gusto ko iparating sa inyo, ma-enlighten ko kayo dahil yun po ang advocacy ng Paitayban, na ibahagi lahat ng kalaman. Ngayon, ano ba ang kailangan natin igamot sa Mycoplasma? So, nandyan po yung mga synthetic penicillin base
nandyan si Chamolin, nandyan si amoxicillin, nandyan si Tylosin. Yan po yung mga antibiotics na panlaban natin. Panlaban natin sa Mycoplasma pneumonia. Kasi once na nag-viral yan, lumala at lumalim yung sakit niya, tatawagin niya pa yung ibang bacteria o ibang virus o ibang diseases para makapasok sa katawan niya. Ano mangyayari? Mas malala na yung sakit. Yung tinatawag natin complex. Halo-halo o pinaghalo-halong sakit. Yan na po yung resulta. So gamutin natin, bigyan natin ng medication na treatment para magkaroon ng prevention. Ano ho? At isa pa, magbakuna tayo. At least 50% malilesin natin. Magkakaroon ng immunity yung mga baga nila. Marami yan po sa sa market. Mabibili natin anytime yung Mycoplasma pneumonia vaccine. So meron pang 6-in-1 bacterin para sa mga respiratory diseases para hindi na makapasok o malesin natin ang sakit ng alaga natin. So damihan po natin yung kaalaman, lawakan natin. Dapat marunong tayong makinig sa kapwa natin hagreser dahil kahit pa paano makakatulong sa iyo yan. Hindi naman mag-a-advise sa iyo ng ikakasira niya dahil saan nalalaman niya. Ganun po yung gusto kong malaman ninyo na si Paiteban po handang-handang tumulong sa atin. Handang-handa kayo tulungan para ma-enlighten natin lalo yung mga baguhan dito sa industriya ng pagbababoy. So yun lang po mga ka-agmate. Magbakuna tayo. Magbigay tayo ng mga prevention sa lahat ng alaga natin baboy. Mas malaki po yung matitipid natin pag nagkasakit po kasi yung alaga natin. Kahit naman po sa tao, pag nagkasakit ng tao, ano mangyayari? Magastos. Katulad rin po yun sa baboy. Parehas lang tayo mammals. Kung ano yung pakiramdam nila, nararamdaman natin yon. Mata pala makikita mo agad sa alaga natin baboy na may karamdaman siya. Para sa mga inahin pa, ginagamitan ko po yan na stethoscope para ma-feel ko yung paghinga nila. Lalo-lalo na kung may tama sa baga. Pag nagda-diagnose po ako, ganun po yung ginagawa natin. Kasi baga ang unang tinatamaan sa mga alaga natin baboy para ibagsak ang immunity niya. Ngayon, pag wala na, mahina na yung baga, naglo-lower down na yung immunity niya. Doon na nagkakasakit. Tapos halo-halo na yung sakit niya. So ganun po dapat tayo